Kinilabutan ng dalaga nang makita ang patalastas at nalaman, kamukhang kamukha ko ang batang babae na nawala 20 taon na ang nakalilipas doon. Noong una, akala niya ay nagkataon lamang, hinimok din siya ng kanyang mga kaibigan na tumawag sa center para maghanap ng mga kamag-anak na manunukso. Sinabi niya ang nawawalang babae, ang kasalukuyang mga magulang ay mga human trafficker, ngunit nagising kinabukasan, natuklasan niya na mayroon siyang hugis strawberry na birthmark sa kanyang likod. Ito ay halos kapareho sa paglalarawan ng nawawalang batang babae. Ang kakaiba pa ay nagsisimula siyang magkaroon ng parehong bangungot tuwing gabi, sa panaginip ay tila pagkabata, siya ay kinidnap ng isang lalaki, ngunit hindi niya maalala ang mukha ng lalaki. Bigla siyang naghinala na baka siya na talaga ang nawawalang babae, kaya sinubukan niyang hilingin sa kanyang ama ang birth certificate. Gusto mong matukoy kung ikaw ay biolohikal? Sinong mag-aakala na pagkatapos marinig yun, magbabago ang kulay ng mukha ni Dad? Hindi lamang siya kaagad tumanggi na magbigay ng patunay, ngunit hiniling din sa kanya na itapon kaagad ang patalastas, at pinagbawalan siyang makipag-ugnayan muli sa ahensyang iyon. Sinabi niya na siya at ang kanyang kapatid na babae ay parehong biological na anak na babae. Akala ni Aisha, kung tutusin, sino ang magpapadala ng anak ng iba sa pribadong paaralan, bumili ng kotse, kakatapos lang at nagkatrabaho, kaya nagpasya siyang kalimutan ng tungkol dito. Ngunit hindi nagtagal, sinabi ng kanyang kasintahan, ayusin upang maghanap ng mga kamag-anak at tumawag upang magtanong, sinuri nila ang kanyang kasalukuyang impormasyon, at natagpuan siyang halos kapareho ng nawawalang babae. Bukod dito, mula sa maliit hanggang sa malaki, wala pa siyang nakilalang kamag-anak maliban sa kanyang mga magulang. Ito ay talagang masyadong kainahinala, kaya hiniling niya na makita ang sertipiko ng kapanganakan. Ngunit sa pagkakataong ito ang kanyang ama ay galit na galit, buong determinadong tumanggi na magbigay ng mga dokumento. Nalaman na boyfriend niya ang nagsusul nito. Sinabi rin niya sa kanya na makipaghiwalay sa kanya. Nakikita kong hindi gumagana ang paraang ito. Agad na kinuha ni Aisha ang balbas mula sa labahan ng kanyang ama. Dagdag pa ang aking buhok. Kinuha niya ang sample para sa pagsusuri sa DNA sa doktor sa klinika kung saan siya nagtatrabaho, at ang mga resulta ay nag-iwan sa kanya na namangha. Sinabi ng doktor na hindi magkadugo ang dalawa. Siya ay tulad ng isang kulog, nagsinungaling ba si Papa sa kanya? Ako ba talaga ang nawawalang babae? 最近更新慢是因为找装修公司，最近咱害怕踩坑，朋友推荐我找装修公司。 Nagmamadali siyang tumakbo upang hanapin ang kanyang kasintahan. Gustong tanungin siya kung ano ang susunod na gagawin, pero pagpasok pa lang niya sa pinto, nakita niya ang nobyo na nakahandusay sa sahig. Ang tiyan ay sinaksak ng isang nakamamatay na kutsilyo, damaloy ang dugo sa lahat ng dako. Tinanong niya siya sa katakutan kung ano ang nangyari. Patuloy niyang binubulong ang pangalan ng kanyang ama. Hindi naintindihan ni Aisha kung ano ang kinalaman nito sa kanyang ama. Noon pa lang, may tunog na may nagbabasag ng bintana. Natakot siya at agad na tumakbo palabas. Pagkatapos ay tawagan si tatay. Umiyak siya at sinabing may pumatay sa kanyang kasintahan, at tinanong ang kanyang ama kung bakit siya nagsinungaling sa kanya. Ngayon kailangan niyang tumawag ng pulis. Sa hindi inaasahang pagkakataon, binyantaan siya ng kanyang ama kung maglakas loob siyang tumawag ng pulis, papatayin siya at ang kanyang kapatid na babae, at hiniling na makipagkita sa hotel sa loob ng 2 oras. Biglang napagtanto ni Aisha na ang kanyang kasintahan ay pinatay ng isang taong ipinadala ng kanyang ama, at ngayon kahit alam kong wala akong kadugo sa kapatid ko, hindi rin siya makatayo at panoorin siyang nasa gulo, habang siya ay nagdadalawang isip kung pupuntahan niya ang kanyang ama o hindi. Tapos biglang may dumating na lalaki, self-proclaimed sikat na detective. Akala niya ay darating sila upang arestuhin siya. Sinong mag-aakalang sinabi ng lalaki na dumating siya para arestuhin ang kanyang adoptive father? Sinabi niya na ang kanyang adoptive father ay isang economic criminal na 20 taon nang tumakbo, salamat sa kanyang panawagan sa organisasyon na maghanap ng mga kamag-anak. Ngunit pagkatapos ng mga taon ng paghahanap sa wakas ay natagpuan niya ang isang palatandaan. Gusto ng detective na akitin niya ang kanyang adoptive father, ngunit hindi nagtiwala si Aisha sa estranghero na ito. Sinabi ng tiktik na apartment ng kanyang kasintahan, ang kanyang mga fingerprint ay nasa lahat ng dako. Ito ay malinaw na siya ay naka-frame bilang isang mamamatay tao, at sa sandaling ito, tumunog ang alarma. Wala siyang pagpipilian kundi sumama sa tiktik, ngunit sa kalagitnaan, bigla niyang sinabi na gusto niyang pumunta sa banyo. Habang naghihintay sa labas ang tiktik, diretso siyang tumakas. Ang apurahang bagay ay upang mahanap ang mga biolohikal na magulang. Nang malaman ito ng tiktik, huli na ang lahat, Aisha sa disguise, pumunta siya sa lugar ng kanyang biolohikal na mga magulang. Ngunit pagdating niya, sinundan siya ng isang assassin, ipinadala daw siya ng kanyang adoptive father. Tumakas si Aisha, sa kabutihang palad, maraming tao at malalawak na daan dito. Pagkatapos dumaan sa isang coastal path, siya ay matagumpay na nawala sa kanya, ngunit kinabukasan, nagbasa siya ng pahayagan at nalaman, ako ay inilagay sa listahan ng mga hinahanap, kung ang mga biolohikal na magulang ay hindi natagpuan, marahil siya ay dapat pumunta sa bilangguan. Sa oras na ito, natuklasan niya sa larawan ng pagkabata, nakasuot ako ng hospital gown, sa pag-iisip na subukan ng kanyang kapalaran. Tumawag siya, sa hindi inaasahang pagkakataon, nabalitaan ako na dito nasuri ang kanyang ina, ngunit may sakit sa pag-iisip, ngunit dahil hindi ito mapagaling, umuwi siya. Agad niyang tinanong ang address, sabik na malaman ng tungkol sa ina ng kapanganakan, gayon din ang katotohanan tungkol sa kanyang pagkawala, ngunit nang buksan niya ang pinto at nakita ang kanyang ina, ay horrified sa pamamagitan ng paningin sa harap ng kanyang mga mata.